aking ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailanpaman. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Sa gitna ng dilim ng sanlibutan, may tinig sa ating tumatawag. Tinig ni Jesus ating pakinggan, maghanda ang lahat sa pagsalubong. Pag-aralan, katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik sa aks, hangad natin manda ang katotohanan. Wag nang itago, sa salita niya'y manindigan. Araw-araw to'y isa buhay mo, pag-asa'y hatid sa mga pusong uhaw. Pag-aralan, katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik sa aks, hangad natin manda. At sa aks tayo nga'y makipag-aral, taling katotohanan ay gabay. Magpatutuo sa sanlibutan, si Kristo'y darating, tayo'y magalang. Pag-aralan, katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik sa aks, hangad nating manda.
kay Jesus tayo nga'y makipag-aral, taling katotohan ay gabay, magpatotoo sa sanlibutan. Si Kristo'y darating, tayo'y magalang. Pag-aralan katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik, kay Jesus hangad nating manda. Kay Jesus hangad nating manda. Kay Jesus hangad nating manda. Hello. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po kayo sa araw na ito ng Huwebes? Ayan. Meron po tayong tatalakayin ngayong umaga. Ano po? Ang isang katanungan nga literal nga ba? Ang araw na binabanggit dito po sa Genesis, sa paglikha ng ating Panginoon. Ano ba yung day-age theory na ating napapakinggan at lagi nating minsan nakakasalamuha sa ating mga pag-aaral. Ayan, bago ang lahat, mga kapatid, welcome po sa ating Acts Adventist Chain of Truth series. Ayan, dito po tatalakayin natin ang episode 4, literal ba ang 6 na araw ng paglikha? Ayan, sana po sa ating pag-aaral ngayong umaga ay tayo po ay napagpala ng Panginoon dahil sa buhay at lakas na kanyang ibinigay po sa atin. Akin pong inaanyayahan kayo sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ayan, tayo po ay manalangin. Mahabagin naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa taglay naming buhay at kami po ay binigyan ng pagkakataon muli na lumapit sa inyo at isuko ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Patuloy po kayong anyayahan na manatili at maghari sa aming mga buhay, sa aming mga puso. At nais namin, Panginoon, na pag-aaralan po ang inyong mga salita. Aming hinihiling ang inyong paggabay ng banal na Espiritu Santo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapatawad din sa aming mga kasalanan. Ito pong lahat ay aming pinasalamatan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Okay, maraming salamat, mga kapatid. Welcome muli sa ating pag-aaral ngayong umaga, October 23, 2025. Ito pong pasimula ng ating pag-aaral. May ilan sa ating mga napapakinggan na baka raw ang 6 na araw sa Genesis ay hindi literal. Isa raw itong parabola, marahil simbolo lamang ang mga bagay nito. Ngayon ay ating tatalakayin ang tanong na literal ba o hindi, mga kapatid. Ano po ang sinasabi sa Genesis? Okay, sa chapter 2 ng Genesis, atin pong mababasa ay ganito. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, mga kapatid, sa Genesis chapter 2 verse 2, at ng 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. Mga kapatid, tatalakayin natin dito sapagkat kakaiba ang pagkabanggit sa Genesis chapter 2 verse 2.
Sa ibang mga talata, halimbawa po sa Genesis chapter 1 verse 5, ay ganito pagkakasabi, "At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw." Sa paglikha ng ating Panginoon, mga kapatid, mapapansin sa unang araw ay binanggit dito sa Genesis chapter 1 verse 5 yung pong nagkahapon at nagkaumaga. Ano po? Ang unang araw. Sa ibang salin, mga kapatid, binabanggit yung gabi at umaga. Malinaw na ito po ay indikasyon na ito po ay literal na araw. At sa sunod-sunod na paglikha ng ating Panginoon, inuulit-ulit ito sa bawat araw ng kanyang paglikha. Mula unang araw hanggang sa ika-6 na araw. Dito po ang salitang araw ay mula sa Hebreong salita na yum. Ang salitang yum ay isinalin sa salitang araw. Ano po? Ito po ay salitang Hebrew, yung yum. Sa konteksto ng Genesis 1, may gabi, may umaga, na tinutukoy yung isang araw bilang araw, mga kapatid. Ito ay nangangahulugan na literal na 24 hours, mga kapatid. Kaya nga ang salitang yum na Hebrew na tumutukoy sa araw dito po sa Genesis 1, ginagamit ito sa bawat yugto ng paglikha at ito ay pinarisan o pinartneran, may partner na mga numerong ordinal, ikalwa, ikatlo, ikaapat, ika-5, ika-6, at may kasamang gabi at umaga. Kapag ka mayroon pong tinatawag na gabi at umaga, ito ay sumisimbolo o ito ay tumutukoy sa literal na 24 hours. So, ito po ay nagiging literal kapag ang konteksto, mga kapatid, ay meron pong o sinamahan ng umaga o kaya ay gabi at umaga, mga kapatid. So, ang yum na salitang araw ay nagiging hindi literal kapag walang konteksto ng oras. Halimbawa, sa araw ng digmaan, wala po dyan na tinutukoy na 24 hours. Kaya, yung araw ay hindi tumutukoy sa literal na 24 hours. Kaya dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, dito ay bakit ito mahalaga? Sapagkat sa Hebrew, kapag ka ang yom ay ginagamit kasama ng isang ordinal na number, uulitin ko po, ikalwa, ikatlo, ikaapat, at may gabi at umaga, ito po ay palaging tumutukoy sa isang literal na 24 oras. At ito po ay hindi lang ayon sa ating pagmumuni-muni, ito po ay ayon din sa mga linguistikong mga pag-aaral. Wala sa ibang bahagi ng lumang tipan kung saan ang kombinasyon ng yom, ordinal number, gabi at umaga, plus gabi at umaga, ay ginagamit na hindi literal. Kaya pag nagsama po yan, ay tumutukoy po sa literal na 24 hours. Kaya ito po ay mahalaga, mga kapatid, yung paggamit ng salitang gabi at umaga. Sa bawat araw ng paglikha, sinabi na nagkahapon at nagkaumaga. Siyang paraan ng pagsukat ng araw sa kalendaryo. Siyempre, nauna yung mga Hudyo. Mula hapon hanggang hapon yung kanilang tinatawag na isang araw, mga kapatid. So, hindi logical ang pagbanggit ng gabi at umaga kung ang tinutukoy ng isang
ng tinutukoy ay isang malabong panahon o panahong milyong-milyong taon, mga kapatid. Ito ay sinasadya upang ipakita ang pagkakasunod-sunod ng literal na mga araw. Kaya ang gamit ng ordinal numbers, halimbawa nagkahapon at nagkaumaga, ika-unang araw, ikalawang araw, tuloy-tuloy po yan, hanggang matapos po yung paglikha ng ating Panginoon. Sa Hebro, ang paggamit ng ordinal numbers, first, second, third, ay malinaw na nagmumungkahi ng sunod-sunod na panahon. Kaya po, sa ibang tala, dito po sa banal na kasulatan, sa Lumang Tipan o Old Testament, tuwing ginagamit ang salitang yum na may ordinal number, ito po ay palaging literal ang tinutukoy at ang kahulugan. Halimbawa, sa Exodo 12:15, sa unang araw ay alisin ninyo ang libadora sa inyong mga bahay. Ayan. Sa unang araw, mayroon pong unang araw, yan po literal na 24 hours ang tinutukoy. Levitico 23, 1-8, tumutukoy din po ito sa literal na mga araw na mga pagdiriwang. Mahalaga po ito, mga kapatid, na dapat nating tanggapin. Sampalatayanan, mga kapatid, ang salita ng Diyos mismo. Sapagkat ito po ay direkta na ipinapahayag ng ating Panginoon, sapagkat ito ay nakabase sa ating pagtanggap sa Kanya bilang siya ay ating Panginoon at manlalalang, sapagkat ito'y direkta, mga kapatid, na sumusuporta sa literal na 6 na araw ng paglikha ng ating Panginoon. Ito pong pagkatapos ng ika-6 na araw, yung susunod na araw ay tinatawag na Sabbath, at ito ay yung 6 na araw na paglikha ng ating Panginoon na tumutukoy na 24 hours ay siyang batayan, pundasyon noong susunod na araw na siyang iniutos ng Panginoon bilang kapahingahan. Halimbawa po sa Exodo 20, talatang 11, ang sabi po ay ganito: sapagkat sa 6 na araw, 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroon, at nagpahinga sa ika-7 araw. Ayan. So, mayroon pong nabanggit po dyan na ika-7 araw. Maliwanag po dito ng itong paglikha ng Panginoon mula unang araw hanggang ika-6 na araw ay siyang batayan ng araw na kapahingahan na siyang ika-7 araw, na ito ay tumutukoy sa araw ng Sabbath. Sapagkat ang sabi ng talata, uulitin ko, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroon, at nagpahinga sa ika-7 araw. Ayan. Sapagkat ang utos ng Panginoon dito sa Exodo 20, mga kapatid, ang ika-4 na utos, pag-aaralan din po natin ito, na ang sabi diyan, mga kapatid, na alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin o ingatan itong banal. Yun po ang utos ng ating Panginoon, na mayroon pong ika-7 araw na siyang takdang araw ng kapahingahan na ito'y tinatawag na Sabbath. Kaya po ang Sabbath na siyang utos, mga kapatid, dito po sa 10 Commandments na tinatalakay natin sa Exodo 20, ay tungkol sa literal na ika-7. Sapagkat ito ang bubuo sa isang linggo, mga kapatid. 7 literal days po iyan. Ito'y sumusunod sa ika-6 na araw, gabi at umaga, na ayon sa pagsusuri, ito ay estelo ng may akdak, sapagkat tapos na ang paglikha ng Panginoon, wala nang susunod pang ibang araw. Kung ang araw ng paglikha ay hindi literal, mga kapatid, walang logical o lohikal na basihan
ang utos na literal na araw ng Sabat. Kaya yan po ang ginagawa ng marami, mga kapatid, na pinatutunayan nila na ang ikapitong araw ay hindi literal na 24 hours po yan. Kung yan ay mangyayari, mga kapatid, matutuwa po ang kaaway. Bakit? Sapagkat yun nga, magiging walang basihan ang araw ng Sabbath, mga kapatid. Kung hindi magiging literal na 6 na araw na paglikha ng ating Panginoon, sapagkat maliwanag po, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang mga naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya basihan po talaga, yung paglikha ng Panginoon dito sa ikapitong araw bilang iniuutos ng Diyos na dapat nating alalahanin ang araw na ito bilang Sabbath sa Diyos upang ating gawing banal. Ito'y pagkilala sa Diyos bilang siya'y ang ating manlilikha, mga kapatid. Bilang tayo po'y kanyang mga nilikha, nararapat lamang na siya'y ating parangalan, papurihan, pasalamatan sa lahat ng mga bagay. Subalit, alam po ninyo, ang kaaway talaga ay gagawa ng paraan upang tayo po ay hindi kikilala sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha po sa atin. Kaya tapo'y mag-iingat, mga kapatid, sa ating mga bagay na napapakinggan at tinatanggap. Kaya dito sa ating pagpapatuloy na may mga nagsasabing hindi literal ang paglikha dahil ang araw, sun, ay nilikha sa ika-4 na araw pa lamang. Maring ito ay isang kanilang pagsang-ayon, mga kapatid. Sapagkat mga babasa nga naman sa Genesis 1:14 hanggang 19 na sa ika-4 na araw pa lamang ginawa ang araw. Kaya tinatanong nila, paano raw nga magkakaroon ng 24 oras sa araw bago ang mga bagay na yon, mga kapatid. Ngayon, makikita natin at mababasa natin, mapapatunayan, mga kapatid, sa Genesis chapter 1 verse 3 na sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Ayan. Di po ba? Sinabi ng ating Panginoon na magkaroon ng liwanag. Kaya may liwanag na mula sa isang hindi tinutukoy na pinagmulan bago pa ang mga araw ng mga sumusunod. Hindi kailangan ng araw upang magkaroon ng siklo ng gabi at umaga. Kung ang Diyos ang pinagmumulan ng liwanag, halimbawa sa Apocalypse 21:23, tinutukoy doon, mga kapatid, na mismo ang liwanag ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So, iyon po ay hindi pa rin makatwiran na pawalang bisa o katotohanan, mga kapatid, na ang unang araw hanggang ika-6 na araw ay literal na araw. Talagang ito po ay nilikha ng ating Panginoon. Ano pa po ang mga patunay na talagang ito ay literal, mga kapatid? Dito po sa Marcos 10, Kapitulo 10, versikulo 6, atin pong mababasa na ang ating Panginoong Hesus ay pinatutunayan din po niya na talagang literal po ito, mga kapatid. Ang sabi po sa Marcos 10:6, na sabi po ng talata, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Kahit na ang ating Panginoon, mga kapatid, pinatunayan niya buhat ng pasimula, ay tinutukoy niya po ito doon sa paglalang. Ay maliwanag po na ipinakikita dito na naniniwala, mga kapatid, si Jesus na sina Adan at Eva ay literal na nilikha mula sa simula, hindi pagkatapos ng mahabang evolutionary ages o mahabang panahon, mga kapatid. Marami pong mga scholar din, mga guro, ang naniniwala at sumusuporta, mga kapatid, sa Biblia na ito po ay literal na 24 hours. Halimbawa ni Dr. John MacArthur
sa kanyang sulat na The Battle for the Beginning, ipiniliwanag po niya na literal na paglikha. Ano po? At tinutuligsan niya, mga kapatid, ito yung mga evolution. Si Dr. Ken Ham, sa kanyang libro na Answers and Genesis, ito po siyang tinatawag na Young Earth Creationist. At malawak na pagtatalakay po sa salitang yum, ay talagang naniniwala din po siyang literal, mga kapatid. Kaya dito, marami pong mga nagpapatotoo na talagang literal po ang paglikha ng ating Panginoon doon sa Genesis. Ngayon, naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Ang paglikha ay ginawa sa loob ng 6 na literal na araw. Ang ikapitong araw ay siyang araw ng pamamahinga. Literal po yan, at itinatag bilang Sabbath, araw ng kapahingahan. Kaya nga ang buong 1 linggo ng paglikha ay literal na 7 days, mga kapatid. Yung 1 linggo na ginagamit natin sa kalendaryo, mula unang araw hanggang ikapito, mga kapatid, 1 linggo po yan, 1 week, di po ba? May 7 araw sa 1 linggo. Yan po ay literal na araw, hindi po simboliko o mahabang panahon o milyon-milyong mga taon, mga kapatid. Marami pong batayan sa banal na kasulatan. May mga ilang natukoy na tayo sa Genesis chapter 1, chapter 2, dito rin po sa Exodo 20, ganyan din sa Hebrew chapter 4, at sa John chapter 1, katulad ng ating mga naunang mga pag-aaral, mga kapatid, na maliwanag na ito ay nagpapahayag na literal, hindi po symbolikal o anuman ang iniisip po ng iba tungkol sa araw na ito. Kaya ang Yom, maliwanag po na literal na 24 hours. Ito'y 24 oras sa isang araw, mga kapatid. At ang Sabbath bilang literal na araw ay nakatali sa literal na paglikha. Maliwanag po yan, mga kapatid, tulad ng ating tinalakay. Marami lamang po ang tumatanggi sa bagay na ito, sapagkat hindi po sasang-ayon ang banal na kasulatan sa kanilang mga teorya na mga posisyon, mga kapatid. Bagaman ganon, maliwanag po na tinatalakay ng banal na kasulatan ang mga bagay na ito. Okay, bago tayo magtapos, mayroon pong day-age theory. Ano po ba itong day-age theory? Ito po ay nagsasabing ang salitang yom o araw, sa Hebrong pagkakasalin na yom, sinalin na araw sa Genesis 1, ay dapat nating maunawaan na sinasabi nila na bilang malaking yugto ng panahon, hindi literal na 24 oras. Kaya, mga kapatid, ang argumento na ito ng day-age theories, mga kapatid, ay hindi po tumutugma sa banal na kasulatan. Ito lamang ay isang matibay na ebidensya na sumasalungat sa katuruan ng banal na kasulatan na maaring instrumento ng kaaway upang ang kanyang mga salita ay mapawalang bisa, lalo't higit ang araw ng kabanalan ng pamamahingang Sabado. Na yan ay ating tatalakayin sa mga susunod na mga araw. Subalit ganun pa man, maraming salamat, mga kapatid, na kayo po ay aking nakasama sa araw na ito sa ating pagtatalakay ng ating ika-4 na episode. At nawa tayo po ay napapagpala ng ating mga pag-aaral ng ating salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag niyong kalilimutan na share po yung ating link at ang ating mga pag-aaral, mga kapatid, at kayo'y aking inaanyayahan
sa tuwing Thursday kung kami po ay may panahon, mga kapatid, at loloobin ng Diyos na tayo po ay makapagsahim papawid. Atin pong pakinggan ang ating team song, mga kapatid. Mayroon pong tumatawag na tinig. Sa gitna ng dilim ng sanlibutan, may tinig sa ating tumatawag. Tinig ni Jesus ating pakinggan, maghanda ang lahat sa pagsalubong. Pag-aralan, katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik sa aks, hangad natin manda ang katotohanan. Wag nang itago, sa salita niya'y manindigan. Araw-araw to'y isa buhay mo, pag-asa'y hatid sa mga pusong uhaw. Pag-aralan, katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik sa aks, hangad nating manda. At sa aks tayo nga'y makipag-aral, taling katotohanan ay gabay. Magpatutuo sa sanlibutan, si Kristo'y darating, tayo'y magalang. Pag-aralan, katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik sa aks, hangad nating manda. Kay Jesus tayo nga'y makipag-aral, taling katotohanan ay gabay. Magpatutuo sa sanlibutan, si Kristo'y darating, tayo'y magalang. Pag-aralan, katotohanan, isa buhay sa bawat sandali. Dahil si Jesus malapit nang babalik, kay Jesus hangad nating manda. Kay Jesus hangad nating manda. Kay Jesus hangad nating manda.
Amen. Atin pong pinasasalamatan ng ating mga kapatid na nakasama ngayon. Si Elder Jonathan Bilar na bumabati sa atin ng magandang umaga. Salamat po. Gandin po kay Sister Devora Salvado Cariaga. Blessed Thursday morning everyone. Diyan po sa ating mga kapatid sa Susugain at Pasukin. Gandin po si Ma'am Jeneline Susada Magdangan. Blessed morning. Maraming salamat, ma'am. Yan po ay aking classmate. Okay, batchmate din. Gandun po kay Ma'am Femi Benavides. Hello, ma'am. Ayan, yung ating mga guro. Ayan, salamat, ma'am. Good morning to everyone. Pastor, kindly include in prayer si Maki. Travel tomorrow to Tayabas, Quezon Province. Oh, yes. Namimiss ko na rin po ang Quezon. Okay, thanks po. Ayan, yan po ang kanilang bati. Yan. So, salamat ma'am at kumusta na po kayo lahat dyan. At sa lahat pa ng mga maabot ng ating pong programa, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Kaya tayo po ay darako sa ating pananalangin sa oras na ito, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O mahabagi naming Diyos, Ama, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo dahil muli naranasan po namin ang inyong makapangyarihang pagliligtas sa aming buhay. Kami po ay inyong binigyan ng sagana at masarap na pagtulog at maraming pagpapala at binigyan kami ng buhay at upang masilayan ang isang magandang umaga sa araw na ito. At ganoon din po sa mga kapatid saan mang dako ng sulok ng daigdig, naroon sila, Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat at paggabay po ninyo sa kanila. Salamat po kayo aming nakasama sa aming pag-aaral. Ito po ay nagpapaalaala sa amin na kayo po ang Diyos, na siya pong makapangyarihan sa lahat, na siya pong lumikha sa amin, na kami kikilala sa inyo, Panginoon, bilang kayo lamang po ang aming Panginoon, na karapat-dapat na aming sambahin at papurihan at sundin sa lahat ng aming buhay. Kaya nga sa umagang ito, itinatalaga po muli namin ang aming mga sarili, Panginoon. Patuloy pong inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na siya pong maghari at manguna sa aming mga buhay. Salamat din po sa ministry ng inyong mga banal na anghel na patuloy na nag-iingat at gumagabay po sa amin. Special po namin idinadalangin, Panginoon, ang travel ni Sir Maki sa papuntang Tayabas, Quezon. At amin pong hiling, Panginoon, at amin pong pinasasalamatan ang inyong pagbibigay sa kanya ng kalusugan ng pangatawan at patuloy na aktibo na isipan upang patuloy po siya na magamit po na pagpapala sa ibang mga tao, gandi po sa tahanan. Kaya salamat po sa inyong pag-iingat sa kanya bukas sa kanyang pag-travel papuntang Tayabas, Quezon. Gandun po ang kanyang pamilya, si Ma'am Femi, at sa lahat ng aking mga kapatid at maabot pa ng palatuntunan ito ng Adventist Chains of Truth series. Salamat po na kami po, Panginoon, ay nagkasama-sama sa maikling panahon na inyo pong ibinigay dito po sa platform, dito po sa Himpapawid. At nawa sa mga susunod pa na mga araw, Panginoon, bigyan pa po kami ng panahon na kami po ay sama-samang makapag-aral. Maraming salamat, Panginoon, na inihahanda ninyo ang bawat mga anak po ninyo sa iba't ibang dako ng daigdig. At tinatawagan pa po ninyo ang iba upang mahanda sa malapit na pagparito ng inyong bugtong na anak na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa inyong paghahanda rin sa amin sa araw ng Sabbath o ikapitong araw na siyang inyong ipinagkaloob upang kami ay makaranas ng patuloy na kapangyarihan po ninyo ng paglilikha sa aming mga buhay. Maraming salamat po
na tinugon ninyo ang aming mga dalangin, Panginoon. Lahat ng ito'y aming pinasasalamatan at hiniling lamang sa katwiran at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Alright, mga kapatid, maraming salamat po hanggang sa muli ng ating pagsasama-sama dito sa Adventist Chain of Truth series sa Acts, mga kapatid. Bye-bye and God bless! Naway maranasan natin muli ang paggabay ng Panginoon at maraming pagpapalang kanyang inihanda sa araw na ito. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nito